Kamusta mga ka-journal? Sa ating nakaraang video, pinag-usapan natin kung pwede bang mag-loan ang isang SSS disability pensioner. Nalaman natin na depende sa uri ng pensyon at sa kasalukuyang status ng miyembro, may mga pagkakataong maaaring hindi na kwalipikado sa ilang loan programs ng SSS. Kung hindi mo pa napapanood ang video na iyon, balikan mo pagkatapos nito dahil marami kang matututunan tungkol sa loan eligibility ng mga pensioners. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong na madalas ikabahala ng maraming miyembro. Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi mo nabayaran ang iyong SSS loan? May penalty ba? Magkano? At paano ito makakaapekto sa iyong future benefits at mga susunod na loan applications? Alamin natin. Maraming Pilipino ang umaasa sa SSS salary loan kapag may biglaang gastusin tulad ng medical emergency, tuition fee, bayarin sa bahay, o iba pang mahahalagang pangangailangan. Pero minsan, dahil sa pagkawala ng trabaho, kakulangan ng kita, o personal na problema, may mga pagkakataong hindi natin nababayaran ang loan sa tamang oras. Ang tanong, kapag hindi mo ba nabayaran ang SSS loan, makukulong ka ba? May penalty ba? At lalaki ba ng lalaki ang utang mo? Sa video na ito, sasagutin natin ang lahat ng iyan sa simpleng paraan. Kaya siguraduhing panoorin hanggang dulo. Ano ang mangyayari kapag hindi ka nakapagbayad? Kapag hindi ka nakapagbayad ng iyong SSS loan ayon sa itinakdang schedule, hindi agad mawawala ang iyong membership at hindi ka rin agad kakasuhan. Gayunpaman, magkakaroon ng epekto ito sa iyong loan account. Una, mag-a-accumulate ng penalties at additional charges depende sa tagal ng hindi pagbabayad. Pangalawa, maaaring mabawasan ang mga benepisyong matatanggap mo sa hinaharap. Pangatlo, maaaring maapektuhan ang iyong kakayahang makapag-loan muli sa SSS. Kaya mahalagang maintindihan ang mga posibleng consequences. May penalty ba talaga? Oo. Ang hindi nabayarang SSS salary loan ay maaaring magkaroon ng penalty at additional interest ayon sa umiiral na patakaran ng SSS. Habang tumatagal ang hindi pagbabayad, maaaring lumaki ang kabuoang obligasyon. Ibig sabihin, kung mas matagal mong pinabayaan ang loan, mas malaki ang posibleng kailangan mong bayaran sa bandang huli. Kaya kung alam mong nahihirapan kang magbayad, mas mabuting alamin agad ang iyong account status kaysa pabayaan ito. Paano kung naging delinquent ang loan? Ang delinquent loan ay loan na hindi nabayaran sa itinakdang panahon. Kapag naging delinquent ang loan, maaaring magkaroon ng additional charges. Maaaring hindi ka muna maaprubahan sa bagong loan application. Mananatili ang obligasyon hanggang sa mabayaran ang utang. Hindi ito kusang nawawala kahit matagal ng panahon ang lumipas. Maaari bang i-deduct sa mga benepisyo? Isa ito sa pinakamahalagang dapat malaman. Kung may natitira kang hindi nabayarang loan, maaaring ibawas ito sa ilang benepisyong matatanggap mo mula sa SSS kapag dumating ang panahon. Halimbawa, retirement benefit, disability benefit, death benefit, iba pang lump sum benefits kung naaangkop. Kaya kung may balak kang mag-claim ng benepisyo sa hinaharap, magandang ideya na alamin muna kung may outstanding loan balance ka. Makakaapekto ba ito sa future loan applications? Oo. Isa sa mga dahilan kung bakit nade-deny ang ilang loan applications ay dahil mayroon pang hindi naaayos na dating loan obligation. Kapag may natitira kang balanse o may delinquent loan record, maaaring makaapekto ito sa approval ng iyong susunod na aplikasyon. Kaya kung plano mong mag-loan muli sa hinaharap, magandang hakbang ang pag-settle muna ng dating utang. Paano malalaman kung may natitira ka pang loan? Napakadali na ngayong mag-check.
Maaari mong gamitin ang iyong MySSS account online. Dito makikita mo ang loan balance, loan status, payment history, outstanding obligations. Kung wala ka pang MySSS account, magandang gumawa nito dahil malaking tulong ito sa pag-monitor ng iyong records. Paano kung matagal nang hindi nabayaran? May mga miyembrong ilang taon nang hindi nababayaran ang kanilang loan at saka lamang naalala. Kung kabilang ka rito, huwag matakot. Mas mabuting alamin agad ang eksaktong status ng account kaysa hulaan kung magkano na ang balanse. Maaari kang mag-login sa MySSS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch, humingi ng updated computation kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, malalaman mo ang tamang hakbang para maayos ang iyong account. Mga karaniwang dahilan kung bakit hindi nakakapagbayad. Maraming dahilan kung bakit nagiging overdue ang loan. Kabilang dito ang nawalan ng trabaho, nagkaroon ng emergency, nagkasakit, lumipat ng employer, nakalimutang i-update ang records, kakulangan sa budget. Ano man ang dahilan, ang mahalaga ay magkaroon ng plano kung paano ito haharapin. Tips para hindi lumaki ang problema. Narito ang ilang practical tips. Una, regular na i-check ang iyong MySSS account. Pangalawa, siguraduhing updated ang iyong contact information. Pangatlo, huwag baliwalain ang mga notification o reminders. Pang-apat, kung kaya nang magbayad, unti-unting ayusin ang loan obligation. At panghuli, ugaliing magtabi ng emergency fund upang maiwasan ang pag-asa sa utang sa panahon ng krisis. Mahalaga ring tandaan, ang SSS loan ay tulong para sa mga miyembro sa oras ng pangangailangan. Ngunit kasama nito ang responsibilidad na bayaran ito ayon sa napagkasunduang terms. Kapag napabayaan ang loan, maaaring magkaroon ng epekto hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa mga benepisyong aasahan natin sa hinaharap. Kaya habang maaga, mabuting alamin ang status ng iyong account at siguraduhing updated ang iyong records. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mga mahahalagang punto. Ang hindi nabayarang SSS loan ay maaaring magkaroon ng penalties at additional charges. Maaari itong makaapekto sa iyong future loan applications. Maaaring ibawas ang natitirang balanse sa ilang SSS benefits. Mahalaga ang regular na pag-check ng iyong MySSS account upang malaman ang iyong loan status. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Ravens Journal para sa mas marami pang practical tips tungkol sa SSS, pag-ibig, government benefits, negosyo, at iba pang impormasyon na makakatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.